Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So sasagutin po natin dito sa devotion natin na ito kung kailan nga ba ang wakas ayon sa Biblia. Kailan ba ang katapusan ayon sa Biblia. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Malta. Hindi ko alam kung gaano karami mga Filipinos doon. Pero ayan, hello po sa inyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Salamat po dito sa ating sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. So tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God, Understanding Biblical Hope. Ngayon po ay nandito na tayo, patungo na tayo dito sa completion of redemption. Tatalakayin natin kailan nga ba itong panahon na ito, itong wakas na ito, yung wakas ng fallen human history. Kailan ba yung wakas ng kasalanan, wakas ng kamatayan, yung final judgment kay Satanas, final judgment sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kailan ba yung wakas na ito patungo sa perfection? So, sasagutin po natin yan dito sa devotion natin na ito. Kapit po sa ating mga upuan at napakaganda po ng talakayan natin. Ito po ang talata po natin matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 26. Ang konteksto po nito ay resurrection. So, sabi po ni Apostol Pablo, then comes the end, when He delivers the kingdom to God the Father, after destroying every rule and every authority and power. For He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy to be destroyed is death. Kailan daw po ang wakas? Sabi po rito, pagkatapos ay darating ang wakas. So, yung wakas po na tinutukoy dyan, eto na po. Kailan daw ito mangyayari? Tingnan niyo po yung pagkakasabi. Kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama. So, ang Panginoong Jesucristo, after malupig lahat ng kanyang mga kaaway, ibibigay niya yung kaharian sa Diyos Ama. Bakit po? Yan po ay restoration of the Garden of Eden. Kasi si Jesus Christ po yung second Adam. So, yung kapangyarihan na wala kay Adan, napunta kay Satanas, that's fall. Babawiin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, ibabalik sa Diyos Ama so that God may be all in all. Sabi po rito sa mga talata. So, etong wakas po na ito, restoration po yan ng original creation ng Diyos, kaya magiging perfect muli. Yun yung isasauli ng Panginoong Jesucristo, yung kaharian na nahulog, na nawala kay Adan, napunta kay Satanas. So, eto po, tingnan niyo po yung mabuti, no? Pakinggan po natin mabuti. Ang wakas daw darating pagkatapos, napakahalaga po niyan, after destroying every rule and every authority and power. Pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Isipin niyo po mabuti kung ano sinasabi ng Apostol Pablo. Darating ang wakas after, pagkatapos niyang malupig lahat ng kanyang mga kaaway at mapasailalim sa kanyang paanan. So, yung diagram natin, tamang-tama, tumpak na tumpak. Kasi sa ibang diagram, ang dami pang mga pangyayari. Pero ito yung missing sa diagram ng iba, sa futurist view. Yung growth of redemption, yung conquering of the nations, yung paglaganap ng ebanghelyo, yung paglaganap ng church, yung advancement of the kingdom. Kasi itong advancement of the kingdom na ito yung paglupig sa lahat ng mga kaaway ng Panginoong Jesucristo at mapasailalim sa paanan ni Jesus. Pag nalupig na lahat, sobrang ganda na ng mundo. Paganda ng paganda ng paganda ng paganda at na yung lahat ng mga bansa nalupig na, yung domain of Satan, yung darkness, paliit ng paliit, habang palawak ng palawak yung liwanag, habang yung mga bansa tumatalikod sa kanilang mga kasalanan at nagsosurrender ng kanilang mga buhay sa Panginoong Jesucristo, habang yung mga bansa dumadami yung mga Kristiyano, doon po darating ang wakas. Kapag sobrang ganda na ng mundo, yung growth of redemption, nalupig na halos lahat, no? Tsaka darating yung wakas. Sabi po sa talata na ito, ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sa makatuwid, pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang gagapiin niya si kamatayan na lang, yung death.
Kaya pagdating ni Jesus Christ, merong resurrection. Tatapusin niya yung death. Bibigyan niya tayo ng resurrected body. Okay po? So, yung teaching number 1 natin, the end comes after the defeat of the enemies of Christ. Kaya tamang-tama yung diagram natin eh. Yung death, yung end, yung wakas, mangyayari yan kapag nalupig na lahat ng kaaway ng Panginoong Hesukristo. At ito po ay alinsunod sa Psalm 110 verse 1. Kaya po sinasabi ko sa inyo na ito yung favorite na mga na talata ng mga New Testament writers, pati si Jesus kinukoto eh. Sabi ng Diyos kay Kristo, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand." So yun nga, naupo nga ang Panginoong Hesukristo sa kanan ng Diyos, "until I make your enemies a footstool for your feet." So ang Panginoong Hesukristo mananatili sa langit hanggang sa ang lahat ng kanyang mga kaaway ay mapasailalim sa kanyang paanan. Kaya yung mundo natin, paayos ng paayos, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Yan talata na yan, napakatibay na ebidensya na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, yung wakas, mangyayari pag nalupig na lahat ng kaaway. Kaya kung sasabihin mo na ang mundo natin pasama ng pasama, ay hindi na babalik ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi ang sabi rito, kailangan malupig muna lahat ng kanyang mga kaaway eh. Tsaka siya babalik. Pero kung hindi nalulupig yung kaaway na, ang layo sa talata. Ang linaw ng talata. Sabi dito, sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. So, kailangan maghari ni Kristo. Right now, naghahari na siya hanggang sa ang kanyang mga kaaway, yung mga bansang nagrebelde sa Diyos dito sa fall, ay manumbalik sa kanya at mapasailalim sa kanyang paanan. Tsaka darating yung wakas. Kung ang mga bansa ay pasama ng pasama, hindi sila tumatalikod sa kanilang mga kasalanan, pagpapatuloy sila sa kasamaan, hindi darating ang wakas, hindi darating yung final coming ng Panginoong Hesukristo, resurrection, judgment. Bakit? Sabi sa talata, kailangan malupig mapasa ilalim. Kaya paganda ng paganda yung mundo natin, mga kapatid. Number 2, at the final coming, we will be resurrected since the last enemy is death. So, final coming ng Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng resurrection and then judgment day agad. Hindi totoo yung, tsaka pa lang yung kingdom, first resurrection, kingdom, second resurrection, tapos final battle, ang daming-dami pang kung ano mga nangyayari. Nandito na yung final battle, itong huli na ito. No? So, at the final coming of Jesus, we will be resurrected since the last enemy is death. Huling kaaway na yun, wala na mga kasunod pa dyan na mga kaaway pa. The last enemy is death. Yan ang malinaw na sinasabi sa Biblia. Kapag dating ng Panginoong Hesukristo, hindi totoo yung magsisimula pa lang yung kingdom, tapos may final battle pa sa huli. Yung last enemy to be defeated is death, kaya resurrection agad. Tapos na. Perfection na agad. Kaya ito, tamang-tama ito. Very biblical. At the final coming, we will be resurrected since the last enemy is death. Ito po ay naka-enshrine sa mga creed, kagaya po na Apostles' Creed. Sabi po ron, He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father. From thence He shall come to judge the living and the dead. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon Hesukristo, judgment agad. Hindi na yung mag-establish ng 1,000-year reign, millennial reign, and then may mga battle pa sa huli. No? So, number 3 po, for now, Jesus must reign until all His enemies become a footstool for His feet. So, right now, hindi pa siya bumabalik, si Kristo, nakaupo sa kanyang trono. Anong ginagawa? Ginagapi lahat ng kanyang mga kaaway. So si Kristo po hindi nakatambay sa langit na pakuya-kuya-kuy lang na nag-aantay ng second coming, na nag-aantay sumama yung mundo, tsaka siya babalik. No? Ang Panginoong Hesukristo, ngayon pa lang ginagapi na lahat ng kanyang mga kaaway. Bakit? Kasi po, yung ending niyan, kapag nagapi na lahat ng kanyang mga kaaway, babalik na siya. Kasi isa na lang yung kaaway na lulupigin niya. At yun, ang kamatayan. He shall come. Pagkatapos ng judgment, He shall come to judge the living and the dead. So, Jesus must reign until all His enemies become a footstool for His feet. Alam niyo po itong mga talata na to, sobrang solid to eh. Hindi mo pwedeng sabihin na yung mundo natin pasama ng pasama. Kung gusto mo na mundo natin pasama ng pasama, burahin mo na to sa Bible. No? Kasi ito, very optimistic, very positive.
sapagkat siya'y kailangang maghari. Maghahari si Kristo. Ang kingdom ng Panginoong Kristo hindi future. Ngayon, naghahari na siya simula ng first coming. At kailangan niya maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Tsaka darating yung wakas. No? Kasi pagkatapos lipulin lahat ng kanyang mga kaaway, yun na yung wakas. Final coming ng Panginoong Kristo. And then the perfect world. So, ano po ang application natin sa mga katotohanan ito, mga kapatid? Rejoice! Tayo po'y magdiwang. Because end time events are not scary. Alam niyo po sa halos lahat ng mga presentation ng iba, no, yung end times event, puro saksakan ng daming katatakutan. Yung mga kalaban diyan, mga antikristo, paghaharian tayo, imbis na yung growth of redemption ang ipinapangaral, ang magwawagi ang antikristo, mga bansa luluhod sa antikristo, pati church luluhod sa antikristo. Magkakaroon ng great apostasy. Papangit ng papangit, pasama ng pasama yung mundo. Hindi po yun biblical. Ito po yung biblical. Jesus must reign in heaven until all his enemies become a footstool for his feet. And then the end will come. So, rejoice because end-time events are not scary but comforting and encouraging. Alam niyo po, pag magbabasa kayong biblical, no? Sobrang comforting. Victorious, mananagumpay talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Encouraging, lalo na yung Book of Revelation. Sinulat po yan to comfort the believers. Pero minsan tayo, pag nagbabasa ng Revelation, sobrang natatakot kasi nga mali yung interpretation at mali yung tinuturo sa atin. So, rejoice because end-time events are not scary but comforting and encouraging. Pabuti po ng pabuti yung mundo. Inaayos ng Diyos because He is the God of redemption. Our God is the Redeemer God. Pangalawa po, let the future influence your service to God at present. Yung future po natin na ganito, sinasakop ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga bansa hanggang sila'y mapaluhod at dumating sa pagkakataon na sila'y sumasamba sa Panginoon, mapuno yung mundo ng mga sumasamba at dumadakila kay Yahweh. Now, kung ito yung future na nakikita na natin ngayon, paano ito dapat naapektuhan yung ating paglilingkod sa Panginoon? No? So, yung application natin, let that future, victorious future, influence our service to God today. Ibig sabihin, mas ma-inspire pa tayong maglingkod sa Panginoon because we are on the winning side. We are on the winning team. Nasa Team Jesus tayo na mananagumpay. At nawa ito maka-impluwensya sa atin upang mas paglingkuran natin ang ating Diyos nang mas higit pa sa paglilingkod natin sa Kanya in the past. And number 3, trust that God controls all human history. Pagtiwalaan natin na yung Diyos natin, kontrolado niya yung human history. This is the redemptive work of God. This is redemptive history. Now, yung redemptive work of God, tinatawag din nating redemptive history. Ibig sabihin, yung Diyos natin, kontrolado niya yung history ng sangkatauhan from beginning to end. Promise of redemption, kung anong pinangako niya, sinimulan niyang gawin, sinasagawa niya ngayon at tatapusin niya. God is in control of all of human history. Pagtiwalaan po natin ang Diyos. Kaya ito, hindi ito mabibigo kahit anong mangyari. At mapapagtiwala, pwede natin pagtiwalaan ng Diyos na ito magtatagumpay because God is in control. So, trust that God controls all of human history. Now, para naman po sa ating discussion, how should our end times view affect our present life? Paano tayo dapat maapektuhan ng ating pananaw na positive, very optimistic? Kung alam natin na yung Diyos ang magtatagumpay, Great Commission magtatagumpay, madidisipulo talaga lahat ng mga bansa, how does that should affect us? Or how should our end times view affect our present life? Now, para naman po sa ating panalangin, Father, thank you because we are more than conquerors. We are victorious in Christ. You control all of human history. For this reason, I rejoiced. Your gospel is unstoppable. You will subdue the nations until all of them bow down before you. I pray that this truth will encourage me to serve you more than ever. May this truth inspire me to give all of my life, energy, resources, and everything I have for your kingdom. In Jesus' name.
I hope itong katotohanan na ito mag-inspire talaga sa atin. Ibigay yung buong buhay natin, resources natin, buong lakas natin sa kaharian ng Diyos, knowing that we are in the winning side. Yung without hesitation, talagang, Lord, I give you my life. Lord, I give you everything I have for the advancement of your kingdom. Kasi napakaganda ng istorya mo, Panginoon. And I want to become part of that. Thank you for inviting me to become part of your beautiful story. Sama natin po ito sa ating mga panalangin. At kung meron po kayo natutunan dito sa devotion natin ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion. God bless you po.